Magandang araw po sa'yo, Kuya Melo. Tawagin niyo na lang po akong Mara, 28 years old, taga Cavite. Matagal-tagal ko na pong gustong isulat ang kwentong ito. Hindi para magpasikat, kundi para ibahagi ang isang pagmamahalan na dumaan sa maraming unos, pero sa huli ay nanaig pa rin ang tunay na pag-ibig. Ang kwentong ito ay tungkol sa amin ni Aldrin. Nag-umpisa ang lahat noong high school kami. Siya yung tipong tahimik lang sa klase, habang ako naman yung palaban at palatawa. Magkaiba kami ng mundo, pero nagtagpo kami sa isang group project. Siya ang nag-assist sa akin sa PowerPoint, ako naman ang nag-report sa harap. Doon nagsimula ang kwentuhan, kulitan, hanggang sa masanay na akong hinahatid niya pauwi. Noong una, hindi ko pa alam, pero unti-unti ko nang nararamdaman na gusto ko na siya. Ngunit gaya ng maraming kwento, may humadlang ang ex niya. Hindi ko inakalang magiging karibal ko ang sarili kong kaibigan. Ang masakit pa, ako ang naging tulay para magkabalikan sila. Ginamit ko ang sarili kong damdamin para tulungan silang ayusin ang relasyon nila, kahit na ako na yung nasasaktan. Hanggang sa dumating ang araw na naghiwalay rin sila. Noon niya ako sinimulang ligawan. Ang tagal niyang pinatunayan sa akin na totoo na siya sa nararamdaman niya. Hanggang sa sinagot ko siya. Ang sarap sa pakiramdam, para kaming bida sa sarili naming teleserye. Naging masaya kami. Palaging may date sa Jollibee, sabay umuulan, sabay naghahabol ng tricycle. Kahit simpleng date lang, sapat na. Pero hindi habang buhay ay masaya. Love, kailangan ko nang umalis. Mag-a-abroad na ako. Bigla ang lahat. Kailangan niyang sundin ang pangarap ng pamilya niya, makapunta ng Canada para sa mas magandang buhay. Napag-usapan naming maghihintay kami sa isa't isa. At sa 5 taon na long-distance relationship namin, halos araw-araw akong umiiyak. Iba pa rin pala talaga ang pisikal na presensya ng taong mahal mo. Minsan nagduda ako, minsan naisip kong sumuko. Pero hindi ko ginawa. Dumating ang panahong wala na kaming halos usap. Wala na sa tamang oras, nawawala sa oras ang mga tawag, nagkaiba na ng priorities. Tinanong ko siya. Aldrin, may iba ka na ba? Sabi niya. Ikaw pa rin, Mara. Ikaw lang. Kahit masakit, pinili kong maniwala. Hanggang sa umuwi siya, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang ang daming taon na ang lumipas, pero sa isang sulyap lang, parang bumalik lahat ng alaala. Nagkita kami sa Tagaytay. Doon niya ako niyakap ng mahigpit. At doon niya ako inalok ng tanong na matagal ko nang hinihintay. Mara, will you marry me? Akala ko kasi dati, Kuya Melo, pagkatapos ng kasal, happy ending na. Pero hindi pala ganun. Simula lang pala yon ng mas mahirap, mas totoo, at mas malalim na pagsubok. Noong una, lahat masaya. Parang honeymoon year nga raw sabi ng iba. Araw-araw kaming magkasama ni Aldrin, sabay magluto, sabay mamalengke, sabay manood ng paborito naming teleserye sa hapon. Pero ilang buwan lang, naramdaman na naming dumidikit na ang realidad. Nawalan ng project si Aldrin, at ako naman ay nakalive pa rin sa trabaho para mag-focus sa bagong buhay. Unti-unti, nauubos ang ipon namin. Minsan, nagtatalo kami dahil sa simpleng bagay gaya ng, bakit mo binili to? Hindi naman importante. Bakit? Gatas lang naman yan para sa pamangkin ko. Dahil sa mga maliliit na hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon ng malalaking tampuhan. Hanggang sa isang araw, napasigaw si Aldrin habang umiiyak. Akala ko sapat na yung pagmamahal, pero kulang pala pag walang laman ang mesa. Napatahimik ako. Hindi ko na siya sinagot. Umiiyak lang ako sa loob ng kwarto habang iniisip. Ganito ba talaga ang buhay mag-asawa? Pero sa kabila ng lahat, hindi ko iniwan si Aldrin. At mas lalo niya akong minahal. Hindi kami sumuko. Naghanap siya ng sideline. Kahit delivery rider lang sa umaga, at part-time assistant sa hardware sa hapon. Ako naman, nagsimula akong magbenta ng baked goods online, banana bread, cookies, kahit cupcakes. Minsan sabay pa naming inihahatid ang orders, kahit ulan, kahit init. Basta magkasama kami. Hanggang sa isang araw, sinorpresa niya ako. May dala siyang maliit na cake na may nakasulat na, "Congrats, Mommy." Tinanong ko siya, bakit? Umiti siya at binigay ang pregnancy test. Positibo. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Wala pa kaming sapat na ipon, wala pa kaming sariling bahay.
Pero sa gabing yon, habang magkadikit ang palad namin sa ilalim ng mahinang ilaw, napatunayan ko. Hindi pera ang magtataguyod ng pamilya, kundi tibay ng puso at pananampalataya. Mabilis lumipas ang mga buwan. Maraming adjustment. Morning sickness, cravings, mood swings. Pero si Aldrin hindi nagreklamo. Kahit puyat, kahit pagod, nandun siya sa tabi ko. Kahit na hindi na siya nakakabili ng mga gusto niya, sinisigurado niyang may vitamins ako. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ko. Halos himatayin si Aldrin habang nakikita akong sumisigaw sa labor room. Hindi raw niya makaya ang sakit na nararamdaman ko, pero hindi niya ako iniwan. At sa unang iyak ng anak namin, niyakap niya ako at sabay kaming umiyak. Babae ang anak namin. Pinangalanan namin siyang ni Amara. Mula sa pangalan kong Mara, dahil sabi niya, gusto kong makitang buhay ang pagmamahal natin sa kanya. Ngayon, 3 years old na si Amara. Ang kulit-kulit, ang bibo. At kahit pagod kami sa trabaho, isang ngiti lang niya, tanggal lahat ng pagod. At si Aldrin? Hindi na delivery rider. May sarili na siyang maliit na hardware business. At ako? May maliit na cake shop na rin sa kanto. Unti-unti, natutupad ang pangarap naming sabay naming binuo. 3 taon na ang nakalipas mula nang isilang si Amara. Ngayon, halos 6 na taong gulang na siya. Marami na siyang tanong, marami na rin kaming natutunan bilang magulang, at higit sa lahat, mas marami pa rin kaming pagsubok na pinagdadaanan bilang mag-asawa. Kuya Melo, habang lumalaki si Amara, sabay din kaming nagbago ni Aldrin. Nagkaroon kami ng mga bagong responsibilidad, bagong plano, at syempre mga bagong hindi pagkakaunawaan. Nagsimula to nung lumaki na ang maliit naming negosyo. Dumami ang customer ko sa cake shop, si Aldrin naman ay mas busy na sa hardware store. Dumami ang orders, dumami ang kita, pero dumalang ang oras naming mag-asawa. Minsan nag-uusap lang kami pagod na o late na sa gabi. Si Amara, naidlip na sa gitna namin habang abala kami pareho sa pag-aayos ng resibo, pag-check ng supplies, o pagre-reply sa clients. Hanggang sa isang gabi, habang nagsasara ako ng laptop, narinig ko si Aldrin. Mara, alam mo bang 3 araw na tayong hindi kumakain ng sabay? Napahinto ako. O nga no, parang ang tagal na mula nung huling date namin. Minsan pa nga, parang business partner na lang kami, hindi mag-asawa. Doon kami nagsimulang magtalo. Hindi dahil sa babae. Hindi dahil sa pera. Pero dahil sa oras. Sabi niya, pera na lang ba ang importante sa'yo? Ako, ang pamilya natin. Sabi ko naman, ginagawa ko to para sa inyo. Para sa kinabukasan ng anak natin. Umiyak kami pareho. Walang sumigaw, pero parehong nasasaktan. Kaya napagdesisyonan naming lumayo muna. Hindi para maghiwalay, kundi para magpahinga. Lumipat muna ako sa probinsya, sa mama ko, kasama si Amara. Doon ko nakita kung gaano na ako naging abala, na kahit ang mga simpleng moments, gaya ng pagsuklay sa buhok ni Amara habang nakaupo siya sa labas, ay matagal ko nang hindi nagagawa. Si Aldrin naman, hindi ako pinilit bumalik agad. Pero araw-araw siyang nagte-text. Nakapag-lunch ka ba? Kamusta si Amara? Miss ko na kayong dalawa. 3 linggo ang lumipas, umuwi ako sa bahay naming dalawa. Pagbukas ko ng pinto, may mga post-it notes sa dingding. Sorry kung nasaktan kita. Kahit pagod, ikaw pa rin ang gusto kong kausap. Hindi ko kailangan ng malaking kita. Kailangan ko lang kayong dalawa. Mara, uwi ka na please. Hanggang dulo, ikaw. At doon ko na-realize. Hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan din itong pinaninindigan. Mula noon, nagbago na kami. May no phone at dinner rule na kami. Lingguhan, may family day talaga. At buwan-buwan, kahit simpleng fishball lang sa may park, date night naming dalawa. At si Amara? Mas masaya siya ngayon. Mas malapit siya sa amin at madalas niyang tanungin. Mami, Daddy, pag malaki na ako, pwede din ba akong magkaroon ng love story na tulad ninyo? At lagi kong sinasagot. Pwede, anak. Basta marunong kang pumili at handa kang lumaban. Si Amara, ang dating batang matanong at malambing, ay 14 na taong gulang na ngayon. At Kuya Melo, hindi ko alam kung saan ako mas kinabahan, nung una akong manganak o nung una niyang sinabing, Ma, may gusto po akong sabihin, may crush na po ako. Natawa ako nung una, akala ko biro.
Pero nang makita kong hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo, alam kong totoo yon. Bilang ina, gusto kong maging open at supportive. Kaya sinabihan ko siya, okay lang yan anak, basta alam mo kung anong limitasyon. Pero nung tinanong ko kung sino, sagot niya. Si Ana po, classmate ko. Bigla akong natigilan. Hindi dahil galit ako. Hindi dahil ayaw ko kay Ana. Kundi dahil hindi ako handa. Sa totoo lang, hindi ko inakalang mapapaisip ako ng ganito. Palagi akong naniniwala na mahalaga ang respeto at pagtanggap. Pero bakit nung anak ko na ang nagsabi parang gumulo ang isip ko? Kinausap ko si Aldrin. Sabi niya, Mara, anak pa rin natin siya. At kung totoo yang nararamdaman niya, kailangan niya tayo sa tabi niya. At doon ako napaluha. Kasi habang ako ay naguguluhan at nag-aalangan, ang asawa ko ay buo ang loob sa pagtanggap. At doon ko na-realize na mas mahalaga ang pagmamahal ng magulang kaysa sa takot sa sasabihin ng iba. Simula noon, mas naging bukas kami kay Amara. Sa halip na pagbawalan, mas pinili naming kausapin siya, unawain siya, at iparamdam na hindi siya nag-iisa. At maraming kaming narinig. Mga tsismis sa barangay. Mga kamag-anak na nagtaas ng kilay. Mga tanong na parang panghusga. Pero sa lahat ng iyon, hindi kami bumitaw sa anak namin. Mas pinili naming maging tahanan niya, hindi kulungan. Dumating ang araw ng moving up ceremony ni Amara. Siya ang top student ng klase nila, at habang binabanggit ng principal ang pangalan niya, kita ko sa mata ni Aldrin ang pride at pagmamahal. Hindi na mahalaga kung sino ang gusto niya. Ang mahalaga, lumaki siyang may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa, at higit sa lahat, may tapang na maging totoo sa sarili. Minsan napapaisip ako. Kung tayo nga, pinaglalaban ang pag-ibig natin kahit ilang taon na. Paano pa ang mga batang ngayon palang nagsisimulang maunawaan ang sarili nila? Bilang magulang, hindi natin kontrolado ang landas na pipiliin nila. Pero nasa atin kung magiging ilaw tayo sa dilim. O isa sa mga anino na kinakatakutan nilang daanan. Ngayon, si Amara ay 17 na. At sa susunod na taon, papasok na siya sa kolehiyo. May mga pangarap na siya. Gusto niyang maging psychologist, sabi niya para raw matulungan ang mga batang gaya niya na minsang natakot, nalito, at kinwestiyon ang sarili. At kami ni Aldrin, patuloy pa ring magkasama, magkasangga at magkapuso. At sa bawat gabing naghahapunan kami, habang tumatawa si Amara sa mga jokes ni Aldrin, habang nagkakape ako at pinagmamasdan ang dalawa kong mahal. Alam kong tama ang desisyon naming lumaban para sa pamilya, hindi para sa opinyon ng mundo. Lumipas ang taon. Si Aldrin, na ilang dekada ng katuwang ko sa buhay, ay unti-unting nanghihina. Madalas siyang mapagod kahit simpleng lakad lang. Akala namin dahil lang sa edad o sa puyat sa negosyo, pero nagpa-check up kami at doon kami binulagan ng diagnosis. Stage 3 colon cancer. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Para akong biniinong in-explain ng doktor ang mga terms. Tinitigan ko lang si Aldrin habang sinusulat niya ang schedule ng chemotherapy niya sa maliit na papel. Hindi ko alam kung paano siya nagawa pa ring ngumiti. At ang sabi lang niya, "Love, laban lang tayo. Kakayanin natin to, di ba?" At mula noon, nagsimula ang bagong laban namin. Hindi laban sa third party. Hindi laban sa kahirapan. Kundi laban sa oras, laban sa katawan, laban sa posibilidad na baka hindi na kami aabot sa dulo na pinangarap namin. Araw-araw ko siyang sinasamahan sa ospital. Ako ang nagluluto ng lugaw niya. Ako ang naghahawak ng kamay niya habang ini-injectionan. At siya, kahit nanghihina, pilit pa ring nagbibiro. Ang ganda mo pa rin kahit amoy alkohol na tayo araw-araw. Minsan naiisip ko, bakit kami pa? Bakit sa dami ng masamang tao sa mundo, ang isang mabuting asawa't ama pa ang kailangang pagdaanan ng ganito? Pero alam mo kung anong sagot ni Aldrin nung minsang napaiyak ako sa tabi niya. Kasi Mara, kaya natin to. At kahit may sakit ako, mas pipiliin ko pa rin na makasama ka araw-araw kahit mahirap, kahit masakit, kaysa mawala ka. Tumagal ng halos 1 taon ang gamutan ni Aldrin. May mga araw na masaya kami dahil bumababa ang cancer markers niya. May mga araw na hindi siya makatayo. At may mga gabi na akala ko huling gabi na namin yon. Pero hindi siya bumitaw. At ni minsan, hindi ko rin siya iniwan. Hanggang dumating ang araw ng birthday niya. Wala kaming handa, wala kaming bisita. Kami lang, si Amara, isang maliit na cake, at isang simpleng candle.
Pinagdasal namin ang isa't isa. At nung isinindi niya ang kandila, binulong niya sa akin. Love, salamat ha. Kung bukas wala na ako, gusto ko lang sabihin, ang sarap mabuhay dahil ikaw ang kasama ko. Umiyak ako. Pero sabi niya, huwag kang umiyak. Hindi pa tapos ang laban. At heto kami ngayon. Si Aldrin naka-remission na. Hindi pa man siya 100% malakas, pero bumabalik na ang sigla niya. Nagluluto na siya ulit ng paborito naming sinigang. Nagsisimula na ulit kaming lumakad sa park tuwing hapon. At bawat hakbang, bawat araw na kasama ko siya, ay bonus na para sa akin. Pagkatapos ng laban namin sa cancer, napagtanto namin na hindi namin kailangan ng marangyang buhay para maging masaya. Hindi namin kailangan ng malaking bahay, maraming pera, o mas malawak pang negosyo. Kaya't nagbenta kami ng ilan sa aming ari-arian. Inilipat ang pamamahala ng cake shop kay Amara. At bumalik kami sa probinsya, sa lupang minana ni Aldrin sa lolo niya. Doon kami nagtayo ng munting bahay kubo, may maliit na fish pond at isang malawak na hardin ng gulay. Minsan, tinatawanan kami ng ilan. Sayang naman negosyo nyo. Bakit kayo umatras pa, nandoon na kayo sa itaas? Pero hindi kami umatras. Bumalik lang kami sa kung saan nagsimula ang puso namin. Dito ko nakita si Aldrin na parang bata ulit. Siya yung nag-aalaga ng manok, nagtatanim ng talong, at naglalagay ng sign sa harap ng bahay. Organic vegetables for sale, mura, masustansya, may ngiti pa. Ako naman, bumalik sa pagsusulat. Gumagawa ako ng mga maikling kwento, at minsan isinasama ko pa ang love story namin sa mga online articles. At tuwing gabi, sa ilalim ng mga bituin, magkahawak pa rin ang kamay namin habang pinapakinggan ang tunog ng mga kuliglig. At sasabihin niya, Love, ito ang gusto kong dulo yung tahimik pero kasama ka. Ang totoo tumatanda na kami. Ramdam na ramdam ko na sa tuhod ko tuwing umaga, haha. Si Aldrin, minsan nakakalimot ng pangalan ng halaman o nawawala ang salamin sa noo niya. Pero sa bawat araw na nagdaraan, mas lalong lumalalim ang pagmamahalan namin. Hindi na ito kagaya noong kabataan, wala nang masyadong selos, tampuhan, o pa-baby moments. Ngayon, mas totoo, mas matatag, mas payapa. Si Amara, ngayon ay ganap ng lisensyadong psychologist. Nagtayo siya ng maliit na mental health center sa bayan, kung saan libre ang counseling sa mga estudyanteng walang pambayad. At tuwing uwi siya sa amin, yayakapin niya kami at sabihin, Ma, Pa, salamat sa pagpapalaki sa akin ng may pagmamahal. At sasagot si Aldrin, Basta, wag mong kalimutang mahalin din ang sarili mo, anak. Yun ang una naming tinutunan ng nanay mo. Alam naming darating din ang araw na mawawala kami. Na baka bukas, o sa makalawa, hindi na ako magising nakatabi si Aldrin. O baka siya naman ang maiwang nakatitig sa upuang bakante. Pero sa halip na katakutan ito, mas pinili naming yakapin ang bawat ngayon. Kasi kung may natutunan kami sa lahat ng pinagdaanan, ito ang pinakamahalaga. Ang totoong hanggang dulo ay hindi lang isang pangako kundi isang desisyon. Isang araw-araw na pagpili. Kuya Melo, para sa mga pagod na, sawa na, natatakot tumanda mag-isa, o nawawala ng direksyon. Sana makita ninyo ang kagandahan sa simpleng buhay. Sa halakhak ng isang mahal sa buhay. Sa kamay na kahit kulubot na, mahigpit pa ring humahawak sa'yo. Hindi kailangang bongga ang kwento. Ang mahalaga, buo ang puso. Ako po si Mara. Isang simpleng babae na minahal ng buo, sinamahan sa hirap, at minahal muli sa pagtanda. At kahit ilang dekada pa ang lumipas. Ang masasabi ko pa rin ay simple lang. Hanggang dulo, si Aldrin pa rin.